Kinumpirma ngayon ni Pangulong Marcos Jr. na hindi niya susuportahan ang anumang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon po kay PBBM, pagsasayang lang ito ng oras at wala rin naman pupuntahan, lalo na't marami pang problemang kinakaharap ang bansa. Sa kabila naman ng lahat na ito, ayon pa sa Pangulo na bukas pa rin siya sa muling pakipagkasundo sa pangalawang Pangulo. Kunin natin ang live report ni Erlo Bringas. Erlo, paano niya sinabi ito? Alex, kahit kabi-kabila yung mga issue na kinaharap ng ating Pangulo at ng Vice Presidente, nagpatuloy kayong araw sa aktibidad itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Partikular nga sa kanyang pinuntahan yung ilang mga aktibidad niya sa mismo nga probinsya ng Quezon. At dito rin niya sinagot yung kung susuportahan ba niya ang impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Pero sabi ng Pangulo ay hindi na niya raw ito susuportahan at aasikasuhin na lamang daw ang mga dapat na asikasuhin na problema ng bansa. Are at the forefront. Kahit pa may kasalukuyang issue sa pagitan nila ng Vice Presidente, nagpatuloy ang aktibidad ngayong araw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamamagitan ng pagtungo nito sa probinsya ng Quezon ngayong araw. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang sa kanyang pinuntahan ay ang pagpapasinaya sa pinakamalaking flour mill plant sa Sariaya, Quezon at ang distribusyon ng electronic titles o e-titles and certificates of condonation with the release of mortgage sa Lucena City, Quezon sa mga agrarian reform beneficiaries. Kahit pa ganyan ang kasalukuyang sitwasyon, minabuti niyang maipagpatuloy pa rin na mailatag ang mga proyekto ng administrasyon para sa kapakinabangan ng ating mga kababayan. Kasabay ng pagdalo ng Pangulo sa dalawang aktibidad, kanyang kinumpirma na siya ang nasa likod ng text message na kumalat sa social media na nananawagang wag nang ituloy ang impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Ayon sa Pangulo, hindi makakatulog ang impeachment sa bawat Pilipino at magsasayang lamang ito ng oras na dapat na lamang daw ilaan sa mas mahalagang bagay at usapin. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Nang tanungin naman kung umabot na ba si Pangulong Bongbong Marcos sa the point of no return kay Vice President Sara Duterte. Never say never. Unang pinuntahan ng Pangulo kanina ang pagpapasinaya nga ng isa sa pinakamalaking flour mill plant sa Sariaya, Quezon. Kasama ng Pangulo si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at iba pang opisyal ng gobyerno. Ayon sa Pangulo, bukod kasi sa pagpapanatili ng matatag na food security ng bansa, malaki rin daw ang tulong nito dahil makakapagbigay ito ng karagdagang trabaho sa maraming residente ng Sariaya maging ng probinsya ng Quezon. Will reduce wastage, enhance operations, minimize URC's carbon footprint, and exhibit a firm commitment to innovation and sustainability. It will likewise address the nutritional needs of very many people. Itinuturing naman ni Agriculture Secretary Laurel na isang malaking tulong ang inobasyon na ito lalo na sa iba't ibang mga sektor. Ensuring the steady availability of quality flour in our country. It stands as a testament to our collective commitment to food security and the nutrition needs of all Filipinos. This flour milling plant, equipped with state-of-the-art automated technology, will process up to 1,320 tons of flour per day. Output is not only impressive but vital, given flour's role as the backbone of the numerous staple food products. Sunod na pinuntahan ng Pangulo ay ang Lucena City na kung saan namahagi ito ng mga titulo sa mga agrarian reform beneficiary. Ang nasabing inisyatibo ay layong maibsan ang financial burden ng mga magsasaka mula sa kanilang debts and mortgage obligation. Nakasalig ang proyekto sa Republic Act No. 11953 o ang New Emancipation Act na layong makapagbigay ng substantial financial assistance sa mga magsasaka. May kaya din ng mga ito na makapag-contribute sa nation's food security.
Matapos ang naging pahayag ng Pangulo patungkol kay Vice Presidente Sara Duterte, tinawag naman ng Makabayan Bloc na hindi kasayangan ng oras at resources ang pagsasampa ng impeachment. Hindi raw inaasahan ng Makabayan Bloc na kakanselahin ng Pangulo ang impeachment laban sa Vice Presidente. May tuturing nila itong improper at makakawala ng public interest at people's trust. Kailangan din nilang magdesisyon ng Kongreso bilang isang co-equal branch of the government kaugnay ng naging desisyon ng Pangulo. Samantala, Alex Ali, aabot sa 11,497 na certificates ang naipamahagi sa Lucena City sa 9,811 na Agrarian Reform Program sa ginawang turnover nga ngayong araw. Merong itong mga certificate na ito ay may kasamang 441.71 million na condone funds. At sa pagpapasinaya naman ng malaking flour mill plant sa Sariaya, Quezon, na sana namang makakagawa ito ng higit sa 100 job opportunities para sa ating mga kababayan na taga Quezon Province. Matapos nga yung ambush interview kanina, Alex Ali, ay agad na rin umalis si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at pinuntahan yung kanyang pang mag-aaktibidad ngayong araw na ito. Balik si Alex Ali. Okay, focus tayo sa impeachment, yung kanyang order o yung kanyang naging message sa kung sino man. Binanggit ba niya kung kanino na pinadala yung mensaheng yon, Erlo? Alex, hindi na niya binanggit kanina, no, pagkatapos ng question na yon, yung dalawang question na media, ay agad na rin siyang umalis at hindi na sinagot kung kanino niya pinadala yung mismong mensahe, Alex. Dahil kung meron siyang ganung mensahe, hindi na tinukoy kung kanino napunta yung mensahe na yon, pero nakuha ng isang himpilan na yata, pero hindi ito dinaan sa kanyang Presidential Communications Office. What if kung hindi ito papayag ang House of Representatives? Well, sa ngayon, Alex, wala pang sagot dyan ang Presidential Communication Office, no? Pero susundin muna nila yung directive ni Pangulong Marcos. Pero ang isa kasi sa gusto ng House of Representatives bilang mga kongresista ay dapat doon sa desisyon ng Pangulo ay kabilang din sila. At dapat daw ay hindi lang mismo ang Pangulo ang magdesisyon para hindi nga ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Kailangan din daw ay konsultahin ng Kongreso patungkol nga sa bagay na ito, Alex. O yung usapin sa gusto pa rin niyang magkaroon ng pag-aayos sa dalawang leader ng ating bansa, paano nga ba niya nasagot yun? Yung never say never. Bakit nga ba niya sinagot na ganon? Alex, ang pagkakahalugan ng iba, baka may pag-asa pa kung sakasakaling maayos nga itong gusot na ito. Ibig sabihin, willing itong si Pangulong Marcos na maisaayos yung relasyon nilang dalawa. Ito'y para na nga rin daw sa kapakinabangan din ng ating mga kababayan at ng buong bansa, Alex. Paano ba tinanong sa kanya ng ating mga kasamahan sa media kung bakit niya sinagot ng never say never? Alex, ang pagkakatanong kanina, no, kung may pag-asa pa bang magkaayos silang dalawa sa kabila ng mga issue. Yung mismo yung sinagot niya sa atin na never say never, Alex. Okay, maraming salamat sa iyo, Erlo Bringas. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.